Ang akin po lamang, makatarungan ba? Ano daw, hindi sila nagsaliksik kung ano ang ginagawa sa ating ikalawang Pangulo? Really? Pambansang Nanay Survivor, shout out po sa inyo. Na hindi parehas ang trato natin dito. Dapat sana parehas. O ano gusto mo? Bubuksan din yung yung mga BIR mo, etc., yung mga tax mo. Kaya po, ang hinihiling Pa-impeach din si Robin Padilla. ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Ay. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang D-Reels, shout out sa iyo, sir. pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Ano? Hindi, saka na yun, Robin Padilla. Ito muna tayo, nakatutok sa impeachment. Anak ng putik ka naman talaga, oh. Bigla mo naman siningit siya sa iyo. Saka na yun, pagkatapos ng impeachment, yan, saka na. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung 6.7 billion na hindi maipaliwanag ng depensa, no? Ni Sara Duterte, Diyos ko. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Para mapakita. Siguro, ano niya to, napikon, putik na yan. Isa ako doon sa ayaw kong mabuksan yung BIR box ni Sara Duterte, tapos ganito nangyayari. Sige, lahat na tayo. Ganyan, bahala ka sa buhay mo. Gunggo. Sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito, Ang impeachment ay para sa Vice Presidente. Bakit biglang parang sinasali nyo naman? Kayo dyan, makikinig lang kayo. ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, Nandiyan na si Janice Bailon. Sabi ni Janice Bailon, Mark, ang tagal mong hindi nagbablog. Hindi kita nakikita. Siguro, dahil nga, siguro isang buwan yata akong inano ni YouTube. Shadow ban yata ako ni YouTube eh. Araw-araw pa din tayo nagla-live. Hindi tayo tumitigil. parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Maraming salamat. Ano ba? Sandali. Nalito lang ako. Buksan. Dahil ayaw niya na buksan yung BIR box ni Sara Duterte at ni Manscarpio. No, ayaw niyang buksan. Pero gusto niya buksan ang Freedom of Information. Tama ba ako? Pag kay Sara Duterte, ayaw niya. Pero pag para sa lahat, gusto niya. Siguro ang gusto niya, hindi, gusto ko lang maging patas. Gusto niya siguro, kaya ayaw niyang pumayag na buksan yung kay Sara Duterte kasi hindi patas. Hindi naman kayo pinapa-impeach eh. Hindi naman kayo kasali diyan sa i-impeach eh. 'Di ba? Saka na yung mga pangkayo-kayo. Saka na 'yun, 'di ba? Mahilig. Eto mga bossing. Kanino na tayo? Eto kay Alan Peter Cayetano po, mga kababayan. Ipe-play ko lang ho yung video, ha. Pakinggan po natin si Alan Peter Cayetano ho, mga boss. Uy, sandali. Ayaw mag-play. Mali. Picture pala ito. Sorry. Kala ko sorry. No, hindi, ito. Kala ko video. For December 31 of that year. Ito po, si Alan Peter Cayetano. May ine-explain po dito, mga kababayan. Sorry nagkamali lang po. Let's say the 100,000 property was sold for 5 million. But then, for example, pinang-blow out niya sa pamilya yung... Ito, may paliwanag si Peter Cayetano. Pakinggan natin, ha? Let's say the 100,000 property was sold for 5 million. But then, for example, pinang-blow out niya sa pamilya yung 500,000 before December 31 of that year.
mag-i-increase yung kanyang SALN by 4.5 million. So if you just compare his income na sweldo niya with that, that will not show you that he has ill-gotten wealth. Dali, saan galing ulit? Ulitin natin, atras natin. Saan galing yung 5 million? Let's say the 100,000 property was sold for 5 million, but then for example, pinang-blowout niya sa pamilya yung 500,000 before December 31 of that year, mag-i-increase yung kanyang SALN by 4.5 million. So if you Pero may dokumento. May explanation pa din, di ho ba? just compare his income na sweldo niya with that, that will not show you that he has ill-gotten wealth. So, Gustong paikutin ni Alan Peter Cayetano. Ito yung example ko. Kunyari, paano nakabenta ng mga property na ganitong bagay. Ginawa din ni Roque yan, di ba? Ginawa ni Roque yon. Kaya lang si Roque, hindi niya maipaliwanag yung sinasabi o hindi niya maipakita yung mga dokumento na pinagbentahan daw po nung kanilang mga kalupaan. Etong ina-explain ni Alan Peter Cayetano pag may dokumento, di ba, ibig sabihin may pang-explain yan, may explained wealth yan. compared na pagka inallege ko na ang sweldo niya 200,000 eto, pero bakit may bahay siya sa ganito, nawala sa SALN niya. Diba? So I agree na sundan natin yung ebidensya. If the SALN is much more than what you're making, that could spark your curiosity, your suspicion, and continue to investigate. But do you make the conclusion now and file the impeachment case that since malayo yung SALN sa income, therefore ill-gotten yon, without giving that person a way to explain before you subpoena every single document about their lives? That's Parang nagsisilbi na talagang senator, imbis na senator judge, itong sila Peter Cayetano, halata na po no? Halata na defense counsel na yung kanilang ginagawa ho. precisely why, Your Honor, they call it unexplained wealth. Doon po natin malalaman yan sa mga dokumento. No, I agree. Ngayon, kung They call it naipaliwanag- Go ahead, sorry. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry. I'm the one. Please continue. Kung halimbawa sa binigay niyong example ay nag-appreciate yung value of the land, then I would not call that unexplained. I would call that explained wealth. Ayun, sasabihin mo, umangat po yung value ng lote. Explain. Di ba? Kasi akala nila mapapaikot. Mahirap po ang sitwasyon ng depensa. Kaya kung makikita nyo po, mga boss chief amo, sir, parang pamimiloso po na lang po ang kanilang ginagawa paulit-ulit. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako kasi ngayon po, flight po namin papunta po ng Estados Unidos. Ano po, magpapaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating